Welcome back to my channel guys. Sa video na to, pupuntahan naman natin ang Hokkanji Temple. Hokkanji. Ikaw na. Nangatira ka pa. At Starbucks Coffee from Kyoto. Starbucks Coffee Kyoto ni Neizaka Yasaka Chaya. At Ryuzen Kannon Ryuzen Temple Kannonji. at Yasaka Shrine. Pasensya na, sabi na nga sa iyo, hindi nga ako Japanese. Pero naniniwala talaga ako sa kasabihan na different school, different pronunciation. At ayan na nga guys, sumakay na ako ng bus. So, pupunta tayo ng Starbucks Kyoto. Ito yung world first Starbucks store in traditional Japanese house with tatami seating. So, nag-iisa lang to kaya sobrang ganda nito. Kaya inisip ko na pumunta dito. At ito ang aking ginawa. So, from Kyoto Station, nag-Google Map ako and then chinek ko sa map how to go there. So tiningnan ko, then you have to ride a bus or pwede ka rin naman mag-taxi kung medyo may dala kang budget. Pero ako, dahil gusto kong matry yung pagsakay sa bus, mas pinili ko na lang na sumakay nga ng bus. Pero ang totoo, wala kasi akong budget. Madali lang naman sundan yung Google Map. So pag open mo, makikita mo kung ano yung bus number na sasakyan mo. Naka-indicate dun sa Google Map 206 City Bus. Tapos kung anong platform, nakasulat is platform D2. So yun ang dapat mong antayin na bus para makarating ka dito sa area na to. Tapos nandun din kung magkano yung fee. Parang 230 yen yung pamasahe dito sa bus. Dito nga hindi ko kabisado yung lugar, kaya nag-navigate pa rin ako ng map. Tinitingnan ko kung saan yung mas madaling way papunta doon sa location. Tapos dito guys, nakita nyo umuulan pa ng snow, kaya medyo malamig talaga. Pero kaya pa naman. Kita nyo hindi ako nag-gloves kasi nga kailangan ko rin kasi mag-navigate. So mas mahirap mag-navigate kahit na merong touch sensor yung gloves mo. Iba pa rin pagka may tender love and care ang pag-touch mo sa phone mo. Ang arte. At dahil sa paghahanap ko nga ng mas malapit na way, no, nakita ko na parang mas madadaanan ko pala muna yung Hokkanji Temple o yung Yasaka Pagoda. Kaya yun muna yung hinahanap ko. After that, tsaka tayo pupunta ng Starbucks. Napuna ko dito guys, maliit na yung street. Tapos yun, nakakita nga ako ng maliit na auto, which is yung K-car, yun yung tawag nila. Tapos dito rin, may mga stores, tapos may mga residential. Ayun, ang cute ng K-car na yun. Dito guys, medyo napupuna ko, medyo traditional na yung architecture ng mga bahay. Tapos yung street, although maliit, pero malinis. Kaya nakakatuwa talaga maglakad dito. Tapos hindi ko alam, parang ghost town. Tingnan nyo, parang walang tao. Joke lang pala, marami rin pala. Yung nadaanan ko siguro kanina is kasi yun yung part ng residential. Tapos ito na yung medyo commercialized na nga, dahil may mga store na may mga vendo machine. Tapos dito makikita mo rin may mga nakasuot ng kimono. Usually nakikita ako sa mga vlog pagka ganito na malapit sa
yun, traditional area or historical area, may mga nagpaparent ng mga ayun, Japanese costume anime. Yan, tanaw na natin yung pagoda. Sabi, ano yun parang 46 meter tall. Tapos yung mga roof, syempre naka-slope yung mga bubong niyan. Pero that's all I know, hindi na ako masyado nag-research. It's a 5-story tall pagoda and last of the remaining structure of a 6th century temple complex. Yan, wala akong masyadong alam. Binasa ko lang. Habang papalapit ka ng papalapit sa tourist spot, parami yung tao. Kasi nga, tourist spot na. Pero honestly, nakaka-amaze talaga yung architecture nila. Siguro kasi bago sa paningin ko, tapos hindi naman tayo sanay, syempre makakita ng ganito dahil iba naman yung mga structure or building dun sa atin sa Pilipinas, kaya masyado akong nakaka-amaze. At isa pa, kaya siya tinawag din na tourist spot kasi nga tourist attraction, syempre. So yung typically known for natural beauty, tapos yung cultural and historical importance, kaya ayun, kaya siguro iba yung feeling or yung what you call the satisfaction na nakukuha mo pag pumupunta ka ng mga tourist attraction or tourist spot. Okay, let's proceed to the next destination natin. Yun na yung Starbucks. Isa rin to sa tourist attraction dito sa Kyoto. At the same time, pwede na tayong magmerienda doon ng konti. Pwede tayo sigurong uminom ng coffee, tapos isang muffin, ganun. Saktong-sakto yun dahil sa malamig na klima ng Japan ngayon. Pero bago ka pala pumunta dun sa Starbucks, dadaanan mo yung isang walkway dito na sikat. Ang tawag nila dun is Ninenzaka Walkway. Naku, hindi ko talaga alam i-pronounce. Ang hirap, pero basta yun yung street ng kung saan located yung Starbucks. Yan, nagkaroon na ng congestion kasi dito nagbababa ng passenger yung taxi. So sabi ko nga sa inyo, kung may budget ka, yun, pwede kang mag-taxi hanggang dito. Medyo malapit lang yung lalakarin mo kasi nakakapasok yung taxi. Pero sa katulad natin na budgeted at kulang ang budget pala, kailangan natin magtipid at kailangan natin maglakad. At the same time, exercise na rin to. Yan ang kadalasang sinasabi para ma-comfort mo yung sarili mo dahil alam mo wala kang budget. On the other hand guys, medyo dito ang dami ng mga nakasuot ng kimono kasi yung mga structure ng mga bahay paganda ng paganda at naging yung itsurang traditional na talaga, kaya marami siguro nagpo-photoshoot. Nag-search din ako sa Google at nakita ko na yung estimated rental ng kimono in a day is around 4,000 yen. Parang nasa 1.5 to 1.7 pesos yata sa atin yan. So kung gusto mo maging memorable yung pag-visit mo dito sa Kyoto, yun nga, pwede kang mag-rent ng kimono para at least may mga pictures mo, meron kang magandang memories dito sa place na to. Ito na guys, nandito na tayo dun sa famous walkway, yung hindi ko ma-pronounce. Itong street na to, pa-slope siya.
Tapos yung architectural niya nung mga building, yan nga, historical pa rin. Tapos dikit-dikit may restaurant, tapos may mga souvenir shop. Yung iba hindi ko pa alam, pero basta marami. Tara, maglakad tayo at ating explore itong street na to. Nagsabi pa ako sa inyo na explore natin. Ito na pala yung Starbucks, ang lapit na lang. Yun, konting emote. At ito na nga, pumasok na tayo sa loob. Bali, hindi ko na nakunan yung sa may area nung counter nila kung saan ka mag-order. Kasi yung daan, madilim. Itong second floor, bali dito yung mga tables and chairs. Napaka-aesthetic ng, ng lugar. Tingnan nyo. Bali, wala ring aircon ngayon dito kasi nga malamig. And ito, kahit maliit siya, tingnan nyo naman yung area. Diba? Ang ganda. At dito, saglit lang din ako kasi ang daming mga customers. Pero, nasa iyo naman kung gusto mo mag-stay. Kaya lang, syempre, nakakaya din naman na mag-stay ka ng matagal since nakita mo na maraming taong pumupunta at yun nga, gusto rin nilang uminom ng coffee at kumain saglit. So, kaya hindi rin ako masyado nagtagal dito. Ang mahalaga is napuntahan natin yung isang iconic na lugar dito sa Japan. At ayan na nga, tuloy-tuloy ang lakad natin. At ang isa sa next destination natin is Oh no! nag-loading ako. Nalimutan ko. Naalala ko na yung Ryuzen Cannon or Ryuzen Cannon pala yung pupuntahan natin. Isa siyang Buddhist temple dito sa Kyoto. So sabi ko nga kasi sa inyo, dito sa Kyoto, napakaraming temple na pwedeng pasyalan. Ang problema daw, medyo mahirap tong hanapin kasi meron ditong statue na 24 meters tall. Pag di mo pa naman nakita yun, 24 meters tall, so ibig sabihin napakataas nun at malaki. Ewan ko na lang kung may diferensya ka sa mata pag di mo nakita yun. Ayaw, lima! Okay, tama na ang emote at tayo'y walkathon na ulit. Sabi nga sa Google Map, malapit lang daw dito yung Ryuzen Cannon Temple at konting lakad lang. Buti na lang talaga dito sa Japan, maaasahan mo talaga si Google Map. Yung pagsakay mo, yung paglakad mo, kung saan yung way mo, kung anong bus or train yung sasakyan mo, kung anong oras darating, kung saan platform, basta lahat ng mga details nasa Google Map at updated.
Ayun, natanaw nyo na ba yung statue? So yun yung Buddhist temple. Yan, tapos ito naman yung Hyatt Hotel. Pero sabi ko, gusto kong i-explore muna yung bandang taas dito, kaya instead of doon na ako didiretso, naglakad muna ako pabalik at paakyat dito para makita ko rin kung ano yung meron doon sa may upper part. Siya nga pala guys, dito pag nagpunta kayo, kailangan yung shoes nyo magaang lang, tapos at least kahit pa paano waterproof, para syempre may mga daan din naman na medyo basa or may mga snow, kaya dapat yun at least waterproof siya. Sa haba at layo ng lalakarin mo talagang maghihingal kabayo ka dito, kaya kailangan mo rin ng tubig at matinding exercise ng lungs. Yan, malapit na din sa wakas. Dito pala sa area na to guys, parking space pala to. Tapos eto sa right side ko, mga restaurant pa. So napakalaki ng area. Eto may tourist bus pa. Siguro galing tong Klook. Actually kasi sa Klook, 'di ba, maraming mga adventure at saka mga tour packages doon. Kaya pwede kang mag-search din. Kaya lang tayo DIY. Eto, nabuna ko, walang tao, tapos bumabalik yung mga tao kasi close pala yung temple. At dahil nga sarado dun sa temple, pumunta na tayo dito sa Yasaka Shrine. Ang bilis, di ba? Wow! Malapit lang kasi ito dun sa Ryuzen Temple. 650 meters lang, sabi sa Google Map. O, di ba? Laging Google Map. Kasi yan lang talaga partner ko sa pag-travel, yung Google Map. So, kailangan lang talaga magaling ka mag-browse at mag-check sa Google Map. Dati pala, ang tawag dito is Gion Shrine. Isang Shinto shrine sa Gion District ng Kyoto. Kaya yun ang tawag sa kanya. Tapos napalitan lang ng Yasaka Shrine. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Shrine pala yun, hindi shine. Ayaw, di ba? At dito ko na nga tatapusin ang ating vlog. See you sa next one. Sana panoorin nyo ulit. Maraming salamat po kung umabot pa kayo sa part na to. At least huwag nyo pong kalimutan mag-subscribe. Thank you and have a nice day.